Okay. Tinan nyo nga yung katabi nyo kung masaya. Okay. Sabihin nyo sa katabi nyo, bawal ang malungkot dito. Ang malungkot, pangit. Sige. Okay ba? Wala yung aking file. Dali ko ang mawala niyo pa. Okay. Okay. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay ano po, ang title po ay Where Are You? Dito na me. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, where are you? So, the Sunday po, ang ating paksa is about ikaw ba yung tagahanga o tagasunod? Kasi marami yun na tagahanga lang. Pero kukunti tagasunod. Ano ba? Yung po tagahanga, pagka nalaw sa hinahangaan, ayaw na. Tama ba? Tama. Pero yung tagasunod, kahit na lumahos na yung hinahangaan, sumusunod pa rin. Halimbawa nga, madalas na natin pag-usapan yung kalagayan ni Willie Revillame kung bakit nalipat sa ABC5 dahil nagkaroon ng problema sa ABS-CBN. Ano ba? Nagkaroon ng problema. So, nalipat siya ng ABC5. Pero alam niyo, sa magandang bagay doon, sa paglipat ni Willie, yung pong mga tao niya doon sa ABS-CBN, kasama niyang lumipat. At sabi niya, ba't kayo sasama sa akin? Baka magtagal ako walang trabaho. Pero sabi niya, kahit wala kami trabaho, basta mahalaga, nasayo kami. At maghihintay kami. So, hindi lang nila inahangaan si Willie, kundi talagang sumunod sila kay Willie. May matanda? Nabababae? Si Ana Feliciano, sabihin nga natin, doon na nagkaugat sa ABS-CBN. Pero nung umalis si Willie, talaga sumama siya kay Willie. So, gano'n ang tagasunod. Yung kahit anong mangyari, susunod ka. Ano ba? Ano ba? Hindi lang tagahanga. Sa totoo, maraming umahanga sa akin. Pero paano kaya? Pagdating ng panahon, susunod pa kaya? Hello? Hello? So, mahalaga yun, huwag niyo lang akong hangaan. Amen ba? Mahalaga ay sumunod sa mga bagay na pinag-uutos ng Diyos. Kaya dapat tatanungin natin sarili, ako ba yung tagahanga o tagasunod? So, ngayon naman, ang paksa natin ay, where na you? Dito na me. So, yung pong salitang, where na you? Medyo kung mapapansin, meron po tayong picture dyan. Parang isang tao na naghahanap. Isang tao na malaki problema sa buhay. Isang tao na hindi niya alam kung saan pupunta. Kaya ang tanong niya, where na you? Dito na me. Parang ang hinahanap niya, yung tao makakatulong sa kanya. Mamaya may mga video tayong panonoorin. Ako po, habang pinapanood ko itong video ito kanina, naluluha ako kasi sabi ko, ibang klase itong taong ito. Na kahit gano'n ang kalagayan niya, talagang andun pa rin ang kanyang pagsusumigasi upang pumunta doon sa mga taong nagtatanong na where na you, dito na me. Amen ba? Okay, buksan mo natin ang ating Bible, Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Okay. Yung po wala mga Bible, bumili po kayo ng Bible. Nagpamigay tayo ng Bible dito, almost 200 pieces Bible, libre yun. Ewan ko kung yung iba buhay pa. Pakitas niyo kung sino may Bible dito. Okay. Sino ang nabigyan ng Bible dito? Pakitas ang kamay. Okay. Sino ang walang Bible dito? Pakitas ang kamay. Okay ba yan? Kung wala kang Bible, pakitas ang kamay. May Bible pa yata tayo doon, pwede pa tayo magbigay. Mahalin niyo yung Bible. Alam niyo yun yan ang tanging aklat na hindi naluluma. Hindi nagbabago yung mensahe. Panahon pa ng Panginoong Jesucristo hanggang sa kapanahunan natin ngayon, yung mensahe ng Panginoon laging fresh. Laging sariwa.
lagi ho itong nagbibigay ng kaginhawaan, lagi itong nagbibigay ng pag-asa sa atin, lagi itong nagbibigay ng katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen ho ba doon? Amen ho ba? Okay. So, Matthew chapter 5. Okay. Verse 14 to 16. Isa-isay natin talata yan. Ang sabi diyan, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Okay, verse 15. Yan, sabi niya sa verse 15, walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Verse 16. Yan, sabi niya, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So, pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Actually, kung babasahin po natin ang teksto ito, dalawang bagay po ang pinagkikita rito yung asin at saka ilaw eh. Pero nag-concentrate tayo doon sa ilaw kasi mahalaga o maintindihan natin yung responsibilidad na binigay sa atin ng Panginoon upang yung mga taong nagtatanong where na yun, magkatagot tayo na dito na me. Ano ba? Sadali lang, masyadong mabilis. Okay. So mahalaga maintindihan natin yung bagay na yun. Amen o ba? Ano? Ngayon, pansinin natin ito. No? Sige, balik na. Okay. Next na. Pansinin natin ito. O, ba't bumalik? Atras. Okay, ba't bumalik? Okay, tingnan natin ito. Yun doon the words, let your light shine. Sa English, no? Sa Tagalog ay, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Sa original na salin, ganito po ang pagkakabanggit. Okay. The translation, mabilis masyado, mabilis. Okay, the translation of a single Greek verb, yung pong salita na let your light so shine, sa Grego po ay lampato. So, doon po kinuha yung salitang lamp o yung ilaw. Lamp sa English, lampato. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, which is an imperative, meaning that is a command. Pag sinabi, let your light shine, it is an imperative. Ibig sabihin, utos ito. Utos ito na dapat gawin. Hindi po ito optional. Pag sinabi yung optional, pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin. Naintindihan niyo po ba ako? Okay. Pero yung let your light shine before men, ito po ay utos. Imperative ito sa Grego. So dapat to, bilang mga mananampalataya, maintindihan natin na tayo po ay ginawa ng Panginoon na ilaw sa salibutan ito para po tayo'y lumiwanag. Alam niyo, mahirap, Madalas tayo nagreklamo lalo na pagkagabi. Pagkagabi, brownout, reklamo tayo. Reklamo, bakit mahirap makakita. Tama o ba? Tama o? Wala kang makikita eh. Dahil bakit? Madilim eh. Pero pagka meron kang ilaw, tuwa ka kasi nakikita mo yung liwanag. Amen o ba? So yung ilaw, lumiliwanag doon sa kadiliman. At alam natin, ang sabi ng banal na kasulatan, na ang mundo ngayon ay nasa ilalim ng kadiliman sa kapangyarihan ng kaaway na si Satanas. Kaya mapapansin po natin ngayon na talagang ang hirap na makahaw ng bansa natin kung walang mga ilaw, walang mga Kristiyano na magliliwanag sa kalagitnaan ng maraming tao na sa kadiliman. Hello, nandiyan ba kayo, mga kapatid? Okay, kaya ito po ay utos na dapat gawin ng lahat ng mga mananampalataya. Bilang tumanggap sa Panginoong Jesucristo, dapat po, tayo po ay nagliliwanag. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, nagliliwanag ka ba? Dapat makita ito. So, tingnan natin, Tingnan natin yung mga ilang bagay. Okay. Sabi nga rito, before yun, tayo po'y tinawag, we are called to be light of the world. Tayo po'y tinawag. Bakit to? Kasi alam natin kung ano na nangyayari sa mundo natin ngayon. Alam natin kung paano ang kaguluhan ng mundo natin ngayon. Ngayon, ba't napunta tayo doon? Okay. So,
So tayo po'y tinawag para magliwanag sa salibutan. Kasi maraming mga tao naghahanap. Maraming mga tao na talagang hindi alam kung paano gagawin, hindi alam kung paano lulutasin ang problema. Sabi nga mamaya sa video, sabi niya, 50% daw na namamatay sa mundo, ang dahilan no ay pagpapakamatay. Suicide. Ang pagpapakamatay. 50%. So, paano raw ang gagawin? Kung itong 50% na ito, hindi natin sila masasagip. Okay. So, tingnan natin itong apat na bagay. Ano po? Apat na bagay, 4 things about being called to be light of the world. Apat na bagay. At magulo. Okay, number 1, there is a call to answer. Ano po? Mayroong tawag na tayo ay dapat tumugon. Kasi po, tingnan po natin na po. Una, hello? Sige. Okay. Fourfold call the responsibility to the light. Yung apat na tawag, o pananagutan natin sa ilaw. Bago tayo pumunta sa ating sarili, pumunta muna tayo. Sino ba talagang ilaw?